Ayan, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bodomagos PH. My name is Angel Francia Feliciano. No, in today's video, Virgo, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Enero 2026. Okay, paalala lang, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Virgo, at iwan yung hindi, no? Again, sa video na ito, aalamin natin kung ano yung mga dapat ninyong malaman sa buwan ng Enero. Tignan natin kung may maparating bang blessings, ano mga dapat yung malaman pagdating sa inyong kalusugan, pamilya, love life, trabaho, at most especially siguro kaperahan, no? Tingnan natin. Alright. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, parang gustong lumabas tong dalawa. You have passion and protection. Okay. With this passion, mukhang marami sa inyo, Virgo, babalik ang inyong kilig, rekindle love. So, yan, magbabalik yung kilig, pursue what you want. So, I feel like marami sa inyo, Virgo, siguro sa buwan ng Enero, meron na ditong nakapag-decide na i-pursue ka na yung tao na yon. Whether this is you or your person, meron ditong energy kung saan ipupursu niya. Okay? Parang talagang, ayan o. Or it could also be that sa buwan ng Enero, dito niyo mararamdaman, magbo-boom ang iyong love life, mayroong magkakabalikan, especially Virgo, if yan ang isa sa mga inaasam ninyo or pinagdadasal ninyo. Wait lang po mga madama. At okay, tuloy na natin, Virgo, again. So, talagang meron dito, may magpaparamdam or may mag-aamin sa kanilang nararamdaman, or if you are already in a relationship, I feel like mas lalong gagandain yung pagsasamahan. I really do feel that. Okay, balikan natin kung ano pa ang mga mensahe dyan. Pasensya na po sa ingay. Okay? Yung mga aso ko. Nag-aaway sila. Okay, protection. Sabi dito, nurture goals, get support, hold your boundaries. Okay. Ang nararamdaman ko dito, Virgo, protektahan mo ang iyong mga investments, protektahan mo ang iyong mga kung may mga goals ka ngayong buwan ng Enero, i-nurture ninyo yung goals ninyo, but most especially, excuse me, Oreo! Wait lang po mga madam at sir. Okay, tuloy na natin. What else? Maya balikan ko pa yan ng mas lalalim. Tignan natin kung ano pang mas malalim na mensahe. This is for Virgo, Spirit Guides and Angels. Okay. Virgo. Ang dami Virgo Ang dami mong ano dito. Tignan natin. Oh, optical illusion. Okay, not what it seems. Unclear, confusion, hallucination. Tingnan natin kung bakit dito. Okay. Marami sa inyo, Virgo, I feel like iniisip na ninyo yung retirement ninyo. I also feel like with this energy, parang marami sa inyo, Virgo, parang either sa buwan ng Enero, magpaplano na kayo or inuudyok kayo or mapipilitan. I won't say mapipilitan. There's something like iisipin nyo na yung pagtanda ninyo. Especially sa ating mga Virgo dyan na talagang nag-retire na. I also feel like, pasensya na po, yung aso ko talaga. I also feel like yung iba sa inyo, Virgo, parang bumabalik sa inyo ang nakaraan. Yeah, being nostalgic. Some of you are stuck in the past. Not really stuck in the past, but some of you are just siguro
Also, feel like yung iba sa inyo, Virgo, pagod na magtrabaho. Gusto nang mag-retire. Balikan natin to mamaya. Wait lang po, mga madam at sir. Pasensya na. And, balikan natin yung mamaya. You have kerosene, aggressive, accelerate, determined, fuel. Okay, so, marami sa inyo, Virgo, I feel like there's something about determinado kang makuha ang mga goals mo this January, itong Enero ng taong 2026. I feel like meron kang goal, meron kang objective, and I feel like malakas ang passion mo, malakas ang determination mo para maabot yan. Okay, maabot. Yeah, determinado. Pero watch out. Yeah, you need protection from your mga plans. Protect your plans, protect your goals, protect your... Kasi baka mamaya masabotahe ang mga plano mo. Mayroong mga mag-evil eye or may maiinggit sa mga plano mo. Mamaya, wag ka na muna siguro, quiet ka lang muna siguro kung ano man yung mga plano mong, I don't know, mga ibang bansa, magpatayo ng bahay, magpatitulo, mga big moves. Right? Basta with regards to your plans and goals this January, talagang nakikita ko dito, you need to protect that idea or that plan. It needs protection. What else? Bonfire. Ang daming apoy. Oh my God. Okay. Fever. So, pagdating sa kalusugan, Virgo, yung ilan lang ha, wala akong binanggit dito na specific na name. Pero kung Virgo ka, kay lumabas dito sa baraha, sa energy dito na, iba sa inyo mag-ingat. Kasi baka mamaya hindi ninyo makontrol ang inyong emotions, sumabog kayo, and it magkakaroon ng malaking maapektuhan ng inyong kalusugan. Either ma-high blood ka, ma-stroke ka, ma-stress ka, burnout and fatigue. Yan talaga. If that is not it, kung di man yan, yeah, it's very heated, intense. Okay, may mga posibleng may mangyaring arguments, but may malalaman natin. We'll try to connect these cards with the other cards. Yeah, avoidance. Yeah, really avoid any conflict. I think this is somewhat a warning or a babala. Babala lang, ingat. Kung meron mang mga hindi pagkakasunduan, misunderstandings, tension, mayroong mga kaguluhan, mas makakabuting iwasan. Uy, kerosene, mag-ingat. Okay? Mukhang may masusunog na sasakyan. Huwag naman sana. Car and kerosene and bonfire. Mukhang may masusunog. Ano kaya well, baka buwan pala sa unang umpisa pa lang ng unang taon, buwan, right? January, marami nang mangyayaring sunog. And baka ikaw, Virgo, isa ka sa masunugan. Lalo na kung nakatira kayo sa mga, sikip-sikip na mga bahay, squatters area. Yan yung mga kadalasan, 'di ba, sa Metro Manila nasusunugan dahil dikit-dikit. There's something about mag-umpisa sa sasakyan. I am not sure, okay? Balikan natin to mamaya. What else? You have gavel conviction. Offer accepted, legal matters, court order. You ba sa inyo, Virgo, mag-ingat kasi especially if you have mga pagdating sa legality, malalaman natin to. Pagdating sa legality, if may mga hakbang kang gagawin, huwag mo munang ikwento-kwento. Mga actions, mga hakbang na gagawin. Right? Kasi baka mamaya yung mga plano mong hakbang, malalaman ng kabilang partido, yun na, masasabotahe. Also, there's something about may serious situation, important. Merong isang malaking decision kang pag-iisip, gagawin, or may malaking decision kang, wait lang mga madam.
Yung aso ko, mga aso ko talagang kung asan ako, nandun sin sila. Okay, pasensya na. Also, there's something about your, yun nga, may parang meron kang isang malaking desisyon na kailangang gawin sa buwan ng Enero. Pag-iisipan. Maybe for some of you, nito mga nakaraang buwan pa lang or linggo, parang inuudyok ka na. Maybe may sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo lang mag-decide. Whether sa relationship to, sa pera, sa negosyo, sa business, I don't know. Yeah, wait lang po mga madam. Something clear, run for cover. May hindi klaro dito eh. Right? May hindi ka nalalaman. I feel like, Virgo, may mga hitaong hindi nagsasabi sa'yo ng totoo. Maya malalaman natin. Now, bago tayo magtuloy, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, pakinggan nyo muna ito. Okay? Maraming salamat. Hello po mga kabonom. Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, ayan, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit, paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng back to sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma. Kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan, so para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawang ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga na energy drain, right? Naramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nang gagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po yan sa mga signs na minsan sa panaginip din sa panaginip din nila pinapatay ang tao. Sa sobrang bangungot, lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga ganyang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawang ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo, ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, may inggit sa iyo. Baka ginawang ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities mahihaharang sa iyo or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na.
talagang may lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then, para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa Back to Sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingan nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Right? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot o gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirm payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasaga ng ritual, okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang, GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel Francia Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan, ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po. Pangalan ko sa GCash, Maya, at CIMB Bank, Angel Francia Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, so ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals. Kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so again, maraming salamat sa pakikinig. Ayan, so Virgo, again po, sa mga gustong sumali sa Back to Sender ritual na gagawin ko ngayong January 15, 2026. Sa gustong sumali lang po 500 pesos per person. So, nasa comment section po sa baba yung Back to Sender FB link. I-click nyo lang po yung link and then mariredirect po kayo sa aking Facebook page account na talagang legit. May blue check po. Verified po yun ni Meta. Okay, mag-PM po kayo doon kung interesado kayo. Ituloy na natin, Virgo. Tignan natin kung ano pa mga dapat nyong malaman ngayong buwan ng Enero. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Venus placement. One last shuffle. Okay. Ano to? 9 of Cups. My wish kang matutupad ngayong buwan ng Enero. Ano kayang wish to? The Justicia. Talaga naman. Page of Swords. Alam mo, tinan mo ha, gavel, tapos justice. For those of you Virgo na matagal nang naghahanap ng hustisya, matagal nang, makakamtan ninyo yung hustisya ngayong buwan ng Enero. Justice will be served, makakarma na yung mga taong may atraso sa'yo, and if you are, tawag dito, if may inaasikaso kayong kaso, like legal talaga na kaso, like nasa korte na, like may lawyer ka na, I do believe na papabor sa'yo ang sitwasyon. Okay, ikaw ang mananalo sa kaso. Just in case may mga
ano kayo, na-involve kayo sa mga kaso-kaso. Yeah, you will receive good news, Page of Swords. Yeah, maging usap-usapan to. Finding information. Yeah, I also feel like sa buwan ng Enero, Virgo, makikilala mo or makakuha ka ng malaking impormasyon or yun na nga, makikilala mo kung sino yung mga taong honest sa'yo at hindi hindi totoo at hindi sincere, at sino yung mga taong ginagamit ka lang, niloloko ka lang, may hindi gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Hustisya, makakamit mo. Karma, makakarma sila. And also, I feel like mababalitaan mo na sa buwan ng Enero, yung mga taong talagang, yung nga ng abuso sa'yo, yung may atraso sa'yo. Let's just say that. Kung ano may atraso na yan, hindi ko alam exactly. Malalaman mo na sa buwan ng Enero, parang malalaman mo na, ay, na-karma. Buti nga, na-karma. Although, hindi maganda yan, but, talagang dapat may karma na mangyari. 'Di ba? Deserve nila yan kasi nga, kung ano nga ang ibinigay mo sa kapwa mo, babalik sa'yo yan. That's karma. So, 9 is, I think, isa yan sa mga pinangarap mo na sana mabigyang hustisya yung nangyari sa akin, nung nangyari sa pamilya ko, yung nangyari sa kapatid ko, o ano man yan. Okay? What else? Mamay balikan pa natin yan. Page of Cups, Queen of Wands, the High Priestess. Eto na. Virgo, sa mga in a relationship dyan, LDR man or nag-uumpisa pa lang, may ka-love team dyan na. Pag sinabi kong love team, parang nagliligawan pa lang kasi Page of Cups, mag-ingat. Page of Cups are someone na hindi pa seryoso. Queen of Cups, kaya na-attract lang siya sa'yo. And with the High Priestess, hindi ka pa nalalaman sa tao na yan. Kung saan attract ka siguro or nililigawan ka or binubulilekong ka lang. Page of Cups, possibly a water sign. Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, or a Queen of Wands, Aries, Leo, or Sagittarius. Actually, Libra, Aquarius, lahat andito yung signs eh. Strong Sagittarius sign, Pisces, Aries, Libra, Aquarius, the Justice, Libra, Page of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. Baka na yung tao na yan is kinukuha lang yung kiliti mo. With the High Priestess talaga may hindi ka nalalaman eh. Kaya pala, optical illusion, avoid na matrap ka, huwag ka masyadong maniwala sa mga sinasabi ng tao na yan, kung sino man yan, mga lalo na kung pinapakilig ka, masyadong sweet, masyadong, alam mo yon. Kasi alam nyo naman sa experience ninyo, dyan, sa umpisa lang yung mga lambing-lambing. Wala kang kasiguraduhan, pag nagsama na kayo, pag nagtagal na kayo, saka mo ma-realize, eto na pala, lumabas na yung totoo niyang ugali. So, it's a red flag. Yung mga sa umpisa na sobrang sweet, kain ka na babe, subuan kita. Pag nagsama na kayo, may nangyayari pa bang subuan? Wala na, baka ihagis na sa'yo yung kaldero. We don't know, right? Mawawala na yung mga pagiging gentleman. Sa umpisa lang yan, sleep na ako, good night na, mwah, mwah, mwah. Pag nagsama na kayo, may anak na kayo, I don't think mangyayari pa yung mga yan. Mamimiss mo na lang, right? Ang galing-galing mo sa umpisa. Ngayong nagtagal na tayo, nasa na yung pagiging sweet mo? Dinidate ka pa, nilalabas ka, ano man yan. Optical illusion, talagang may hindi ka nalalaman. Or, baka itong tao na to, we don't know, married na, may mga anak na, or basta may tinatago sa'yo na hindi mo alam. Baka ma-realize mo later, February, March, April, I don't know, March, niloloko ka lang. Tapos, wala na, nakapag-invest ka na, o ano man, naibigay, whatever, okay? Ibang sitwasyon to. Now, let's move on. Virgo,
Temperance, the Tower, the Hermit. Oh my God. Okay. Ngayong buwan ng Enero, Virgo, kailangan talagang pag-isipan mo ng mabuti ang mga desisyon mo. Huwag kang padalos-dalos. Huwag ka talagang padalos-dalos, Virgo. I think lahat ng collective, ito ang pinaka-mensahe sa buwan ng Enero. Halos lahat kayo. From Aries down to Virgo. Kasi dala ito ng fire horse energy. Ang fire horse, ang horse pa lang, mabilis na. Ang horse, talagang pag nakatakbo na yan, maximum, niyan, bilis niyan, talaga ang grabe. Mabilis. And then, pag hindi na control, wala na ang controllable. Fire pa naman din, so, nagliliyab. Uncontrollable ang bilis. So, talagang marami sa inyo sa collective ang sad to say, pag hindi ninyo magpag-isipan ng mabuti ang mga hakbang ninyo or decision ninyo, pasensya na po sa ingay, tawag nito, baka saka mo na lang ma-realize na gunaw ang mundo mo with the Tower. This is paggunaw. This is pagsira ng foundation. Baka mamaya masira ang pundasyon mo na inumpisahan mo. Right? Virgo, this is gabay. Hindi ito panakot. Nasa sa inyo how you take this. I'm here to guide you. So, if this, kung hindi pa to nangyari, pwede nyo tong balikan. February, March, April, May, or perhaps June. Baka ma-realize ninyo tama yung sinabi ni Madam Bonum. Dapat sana nag-ingat ako. Dapat sana hindi ako padalos-dalos sa aking mga desisyon. Hindi ako nagpadala sa aking emosyon. Something like that. Ayan tuloy. Nawasak lahat ng mga pinaghirapan ko. Nasira. The Tower is like nasira. Nasira ang pundasyon. Nasira ang mga plano ko. Nasira ang pagtitiwala. There's something about masisira. Kung hindi mo pagninilayan with the Hermit ang mga bawat hakbang mo ngayon pa lang Enero. Possibly, may plano kayong magtayo ng negosyo, may plano kang bumili ng condo, unit, may plano kang gawin, may plano, whatever plans you have. Kaya nga pala, protektahan mo. Protektahan mo ang iyong mga inaipong pera. Baka in the end magulat ka na lang napunta sa wala or walang nangyayari kasi hindi ka nagkaroon ng pasensya with the Temperance. This is about patience. Balansehin mo ang utak mo at yung damdamin mo. It's good na meron tayong passion, excitement, determination, motivation. There's nothing wrong with that. Pero balanse with your logic. Nasa sa inyo. Okay, paano nyo ito ma-apply? Let's proceed, Virgo. Next, you have 6 of Swords, 8 of Wands, the 10 of Cups. Okay, isa sa mga blessings, this is blessings. For me, this is blessings. Isa sa mga blessings na matatanggap ninyo, ibang extended na to Virgo For those of you, I feel like makaka-receive yung ilan sa inyo ng blessings, Virgo. Blessings na makausad sa buhay. Some of you ay makakabili ng sasakyan with the 8 of Wands and 6 of Swords. This is travel. Isa sa mga blessings din ay makapunta ng ibang bansa, whether, I don't know, in any way, shape, or form. Makapunta ng ibang bansa through a farm, through work visa, through immigration, petition, makapunta ng ibang bansa. Or maybe travel lang. There's something, if yan ang isa sa mga wish fulfillment ninyo, I feel like this pertains, there's something, could also be like metaphorical, not literal na pagbibiyahe, but this is like, I feel like this January talaga, Virgo, majority sa inyo, sana lahat kayo, kung hindi ilan, sana lahat,
January pa lang maramdaman ninyo ang pag-usad. Six of Swords, this is leaving behind anything that was painful sa'yo the last few weeks, the last few months. So, kung ano man yung mga, this is leaving behind. This is moving forward. This is distance ahead. I really do feel na marami sa iyo nangangarap makausad, makalayo, makapunta ng ibang bansa. And Eight of Swords, this is fast movement. Sudden progress. So, may progress talaga. Whatever plans you have, magkakaroon ng progress, but at the same time, inaanyayahan, inunod yun ng spirit guides mo na hinay-hinay lang. Planuhin lahat ng mabuti. Pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang mo ngayong Enero. Kasi kung hindi, madidisgrasya ka. Literal na disgrasya or baka, you know what I'm saying, metaphorical na disgrasya. Pwede nyo itong balikan. You can save this video at pwede nyong ibalikan para reference. Sana nakinig ako kay Madam Bonum. Ten of Cups. I'm sorry, Seven of Cups. Sorry, did I say Seven of Cups? Yeah. But, yeah, may opportunities na parating. I really do feel marami sa inyo ay maraming mga oportunidad ang darating. Marami. Marami kaya lang mag-iyan kasi hindi lahat ng oportunidad ay maganda. So, you have to really make a choice. There's something about meron kang malaking desisyon na gagawin sa buwan ng Enero. It's a choice whether to leave, to go, to do it. Gawin ko na ba to? Or maghihintay pa ba ako? Ano na? Pupunta na ba ako? Gagawin ko na ba to? Sabi there's something about nahirapan kayong mag-decide kasi perhaps may ayaw kayong iwan. Maybe a relationship. Siguro sa isipan ninyo, gusto ko nang pumunta ng ibang bansa. Pero ayaw ko namang iwan yung pamilya ko dito or itong person ko na to na love ko. Whatever, ipagdasal nyo na lang po yan. Ipagdasal ninyo. Follow what's in your heart, I would say. Kanong ikakasaya ninyo. Para hindi mo rin masisisi para walang sisihang mangyari. Alright. Kung talagang gusto mong umalis ka. Kung ayaw mo, then you stay. Whatever decision you make, wag mong isisi sa ibang tao. Right? Don't let someone decide for you para in the end, hindi ka makasakit ng tao para kung anumang magkaletse-letse man ang buhay mo dahil umalis ka. May nangyari sa isang bansa. Ikasabi mo kasi, sige, umalis ka. Kasi ang mga tao, pag naka-experience ng failure or mistakes, naghahanap yan ng i-blame. Okay? There's something also about that. Okay, punta tayo sa next. Baraha, King of Cups. Five of Swords. The World. Last set, you have the Lovers. Choices na naman. The Death. And the Two of Cups. At the bottom, you have the Sun. This is what you don't see coming. Happiness and joy ang matatamo mo. Success and optimism. Talagang, I feel like this month, mukhang yung buwan ng Enero mo magiging masaya naman. You will achieve a lot. You will achieve many success in different areas of your life. I would say that. Una pa lang kung meron kang yung karma mo, right? Pagdating sa karma, pagdating sa hustisya, makakamit mo. Kung ikaw man may inaasikaso kang pagdating sa mga korte-korte, kaso, mananalo ka. What else? Makikita mo pa yung mga taong nagsisinungaling. There's so many areas. Makakapunta na ka ibang bansa, makakabili ka ng sasakyan, makakapunta ka ng ibang bansa, may mga opportunity na darating sa'yo, and isa sa yan is itong oportunidad na to, may malaking opportunity na darating sa'yo or magbubukas ngayong buwan ng Enero, Virgo, kung saan ito yung opportunity na maging daan para umusad ka sa buhay. I would really say that. King of Cups, Five of Swords, the World.
Okay, this is closing an old cycle. I feel like ngayong Enero, marami din sa inyo, Virgo, ay marirealize ninyo this month na this time naman, unahin ko na yung sarili ko. I-priority ko naman ang sarili ko. Yeah, magiging wise ka na. Magkakaroon ka ng wisdom. Magiging devoted ka naman na sa sarili mo. Lalo na Virgo, I feel like marami sa inyo all your life, you've given so much to your family. Family-oriented ka eh. Kasi marami sa inyo dito may water placement. Either Cancer rising or Cancer moon. If you have that placement, you are so very family-oriented to the point na pagsiservisyo sa family, yun na. Lahat ibinigay mo. 5 of Swords. Stress ka na. Na-stress ka na. Na-stress ka na. Sa kung anong man yan. Na-stress ka na. Na-overwhelm ka na sa mga nangyayari. Right? Na-overwhelm ka na, napagod na ang puso mo. Until such time, nagkakaroon na ng conflict sa isipan mo at puso mo. Kasi nga, hindi na nagkakaroon ng balance. There's so many tarot cards here that screams, sumisigaw ng balanse. First, you have the Justice. This is balance. Next, you have the Gavel. Next, you have the the Temperance kanina. And now, dito lumabas. I know how to connect cards and I've been doing this tarot reading for so many years. Talagang nakita ko dito, you will end that cycle. Tatapusin mo yung yugto sa buhay mo kung saan ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Pagod ka na. Gusto ko nang mag-retire. Kaya pala ang dito yon, old car. Pagod ka na. That's kaya pala retirement. See, I feel like marami sa inyo talaga Virgo, especially sa mga old Virgos natin dyan. Especially for those of you na sa mga ka-resonate. Virgo, I feel like inuudyo ka rin ngayon sa parahan na to na isipin mo naman na ngayon yung kapakanan mo, kalusugan mo. Especially with this car, I feel like baka wala na. Tumigas na yung mga buto mo. Ayan o, matanda ka na, hindi ka na pwedeng magbiyahe. Ayan o, old car, retired ka na. Nangangalawang ka na, kumbaga. Hindi ka na pwedeng magservisyo, hindi na magagamit. I don't want to use the words useless. Okay? Hindi ka pa useless. It's just like that, yeah. Ayan o, lumabas na confirm dito sa King of Cups, 5 of Swords, and the World. Inuudyo ka na, i-close mo na yan. Isarado mo na yung yugto ng buhay mo kung saan you need to enter this new chapter where kung saan unahin mo na ang sarili mo. King of Cups. Alagaan mo na ang sarili mo. Paano naman ang kalusugan mo? Okay? There's something about that. Okay? I don't know how to elaborate this more. Okay? Ang haba-haba na. Anong oras na? Okay, you have the Lovers, the Death, and the Two Cups. Yeah, Lovers. Big choices. Okay? The Death card. Talagang kailangan may mangyaring malaking pagbabago para magkaroon ng Two Cups harmony sa buhay mo. If you want harmony, if ayaw mo magka-leche-leche ang month of February, March, April, May, June, July, the rest of the remaining months for the year 2026, January pa lang, planuhin mo na kung anong gusto mong magiging future mo. Moving ahead. Especially for those of mga Virgo natin na matatanda na. And then, mayroon pa rin umaasa sa kanila. Right? Meron pa bang umaasa sa iyo, Virgo? Anak? Mga anak? Pamilya? Kamag-anak? Sino man yan? The death. Inuudyo ka ng death na
ending, change, kailangan magbago. You have to make this choice. You have to make this choice. I also feel like niloloko ka lang ng mga tao na yan. Ginagamit, niloloko. Kasi, mapapakinabangan ka pa with the car. Oh my God. Mapapakinabangan ka pa. Ngayon, I feel like, iitsapwera ka na kapag hindi ka na mapakinabangan. Gaya ng car, iniwan na lang sa, ano ba to? Sa mga damuhan. Kasi hindi ka na mapapakinabangan. And the fact na andito yung, where's the high priestess? High priestess! Paano your gut feelings? Especially, I feel like your spirit guides are here. Your spirit guides will be with you. Lalo na if matagal mo nang bulong sa sarili mo, natatakot ka na, may feeling ka na, parang duda mo na, tutulong pa ako, tutulong ako dito. Darating ba yung araw na meron din akong, sila din ba mapapakinabangan ko? Ngayon napapakinabangan nila ako. For the last few years, in the past, siguro napapakinabangan ako. I also feel like, Virgo, some of you, dyan bumabalik sa isipan mo. Right? Bumabalik sa memory mo na noong may pera ka pa, noong malusog ka pa, pasensya na if ginagalaw ko yung baraha, doon gumagalaw. Napapakinabangan ka pa. In fact, malaki ang pakinabang nila sa'yo. I also feel like, there's really you have to open your eye with this optical illusion. I think, nabubulag ka sa illusion. Illusion na mahal ka ng pamilya mo. Andun yung part ka ng family. But then, sad to say, it's a reality. Kung sino pa man din yung kapamilya mo, sino pa yung tinutulungan mo, sino pa yung mga kamag-anak mo, usually minsan, pamilya mo, tinutulungan mo nga, sila pa yung nangluloko sa'yo. Sila pa yung makapalang mukha na malakas ang loob na mangloko kasi kapamilya lang. But I feel like makukuha mo naman ang hustisya niyan, pero parang hindi talagang inuudyo ka. So this is about, I feel like this is what you will achieve once you make a decision. Once makapag-decide ka ng tama, ang magiging resulta is ma-uplift. There's something about mabunutan ka ng malaking tinik. There's something about that, tinik. Mabunutan ka ng malaking tinik. Look at that. Okay, I think para kang mabubuhayan. Giginhawa pa ang buhay mo, I would say. Gagaan ang buhay mo. Kaya pala andito yung Six of Swords. Inuudyo ka na move forward na. Iwanan mo na yung mga yan kasi matanda ka na. Hayaan mo sila naman magpursige. Hayaan mo sila maging independent. Hayaan mo sila ang magkumayod kasi lalo na, mas bata sila, kaya nilang magtrabaho. Matanda ka na kumpara sa kanila. There's something about that. But you know what? If you love your family, blindly love, and you have this unconditional love for your family, but then again, it's your choice. It's your choice, ha? I'm just here to give you guidance. Yeah, gabay. So, ayan. Now, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Mga lalaki at babae, iba yung sa babae, iba yung sa mga lalaki, ha? But yung sa lalaki, pwede namang unisex. Lalo na ngayon, especially if you're experiencing burnout, and kung naghanap kayo ng crystal bracelet na makakatulong, masugpo, or makakatulong sa year of the fire horse sa buong taon, I have the crystal bracelet. Panoorin nyo to. Pang lalaki at babae, okay? Huwag muna kayong alis. Sa lahat ng aspeto. Pampaswerte na, may dala pang protection, may ano pa. Okay, I will explain, kaya huwag muna kayong alis, panoorin nyo muna ito. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each.
10 millimeter size na beads. Ang rest size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5.5. Now, this is the stone para sa year 2026, Fire Horse Energy. Ang year 2026 Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis, init ng ulo, ayan, impulsive decisions at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So dahil dito, itong white jade ang pinaka recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng Fire Horse energy. So, ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress, ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive Fire Horse energy. And also, nagdadala ito ng pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang Fire Horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career, sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pagbubukas ng mga opportunities. At pagkakaroon ng mas steady income flow kaysa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng white jade pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka ng mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong white jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo and tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. Napaka-perfect sa Fire Horse year 2026 Fire Horse energy. So, bakit white jade ang number 1? Pinaka-number 1 recommended na stone sa year 2026. Ang Fire Horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive, at emotionally intense ang dala ng energy ng Fire Horse. So, ang white jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance. Kumbaga, mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang Fire Horse ay apoy, ang white jade ang kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So, recommended intentions sa white jade: protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa white jade bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request. So, kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo, at Sagittarius. So, mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa white jade at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold clasp or rhodium.
Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Yellow Tiger's Eye. So, this is the stone of protection, confidence, at matinong desisyon. Ang Yellow Tiger's Eye ay isa sa pinakabalansing kristal. Hindi siya agresibo, hindi rin mahina. Sakto lang ang lakas niya para protektahan ka habang pinapalakas ang loob mo at isipan mo. So, ano ang enerhiya na dala nito? Ang vibration na dala ng Yellow Tiger's Eye ay alert energy. So, parang mata ng tigre, no? Laging aware. And solar plexus activation. So, ito ma-activate yung lakas ng loob mo at self-worth mo. And then may dala siyang grounded abundance. So, swerte na may katinuan. Alright? So, hindi naman ito bigla ang swerte. Okay? Hindi lang ito bigla ang swerte. Ito ay swerte na pinoprotektahan ka at pinapangalagaan. Kung ano man mga swerte na meron ka na alagaan niya. So, protection benefits, napaka-importante. Ito ang dahilan kung bakit madalas i-recommend ang Yellow Tiger's Eye sa mga madaling mainggitan. Tahimik pero malakas ang aura. And then yung mga taong laging target ng mga masasamang salita. So, pinoprotektahan ka dito laban sa mga nag-i-evil eye sa'yo, may mga inggit sa'yo, may mga masasamang salita at chismis, no? Na chinichismis about sa'yo. And also, yung mga palipad hangin. Energy na walang direksyon para, pero nakakabigat. Mga palipad hangin, alam nyo na yan. At yung galit ng ibang tao na hindi mo kasalanan, ayan, mapoprotektahan ka nito. Hindi niya sinasalubong ang energy pagkos iniilag kanya nito. Pinoprotektahan ka nga. Sa money and work, ang Yellow Tiger's Eye ay kilala rin bilang Stone of Wise Wealth. So, anong epekto nito? Ibig sabihin nito, tinutulungan kang pinipigilan ang impulsive gastos mo. Lalo na kung, di mo makontrol ang paggastos. Tumutulong sa tamang desisyon sa negosyo, pinapalakas ang confidence sa trabaho, pinoprotektahan ang pinaghirapan mong kita. Ayan. So, hindi kanya pipilitin sa mga risky move. So, ito tuturuan kanya kung alin ang safe at alin ang delikado. Now, pagdating sa inyong mental at emotional, ano ang benefits? Nakakabawas ito ng kaba at self-doubt at pinapalinaw ang isipan mo kapag marami kang iniisip, tumutulong sa emotional balance, pinapalakas ang paninindigan mo. So, bagay ito sa mga taong tahimik pero deep, alam mo yan, laging inuunahan ang iba, laging inuuna ang iba kaysa sa sarili, and madaling maapektuhan ng paligid. Ayan. So, pinakabagay na zodiac signs, strongly recommended ito sa Taurus. Ayan, Leo, Virgo, ayan, Capricorn. Also good for Libra and Gemini. Paano isuot para mas effective? Sa left hand, kung ang gusto mo makuha ay protection, peace of mind, and energy shield. Sa right hand, kung ang gusto mo is confidence, may ginagawa ka or may negosyo ka at kung gusto mong matupad ang manifestations mo. Suotin sa trabaho, sa meetings, ayan, or pag nagkikipagsalamuha kayo sa maraming tao. So, para kanino to highly recommend? Again, kung gusto mo ng tahimik pero matibay na proteksyon, gusto mo ng swerte na hindi nauubos, at gusto mo ng lakas ng loob pero may wisdom. Ayan, magkano ito? 1,980 each. Okay, punta lang po kayo sa Facebook page, Bono Magos PH. Ang link ay nasa comment section sa baba. And pa-screenshot ako at pakidala yung screenshots, ipaki-message yung screenshot. Ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Hematite bracelet. Ito yung ultimate protection, may dalang grounding at mental strength. So, ang hematite ay isa sa respetadong stones pagdating sa proteksyon at lakas ng loob. Hindi ito flashy, hindi ito maingay, pero napaka-solid, tahimik at matatag ang trabaho nito. Ito ang stone ng mga taong maraming responsibilidad, exposed sa inggit at stress, mga decision makers, or gustong protektahan ang sarili na hindi nakikipagbanggaan, no? So, ano ang core benefits ng hematite?
may dala itong strong energy shield. Pinipigilan ang pagpasok ng evil eye, mga inggit o mga masasamang salita at mga palipad hangin. At nagpo-form ito ng protective barrier sa aura mo. Hindi ka basta-basta tinatamaan ng negative energy. So perfect ito para sa mga taong trabaho ay nasa maraming tao, may mga negosyo, palaging nasa meetings at laging exposed sa public. May dala din itong grounding at stability, so ibinabalik ang energy sa lupa at pinapakalma ang isipan mo kapag na-overwhelm ka, pagod ka, or emotionally drained ka. Hindi ka madaling maapektuhan ng mood ng iba. So, ang resulta nito, kalmado ka kahit magulo ang paligid. And may dala ito ng mental clarity and focus. So, nakakatulong ito sa concentration, decision making, mental discipline, iwas din sa palaging pag-overthink. And nagpapalinaw ito ng direction kapag marami kang choices. So, ideal din ito para sa mga managers, mga business owners, professionals, mga estudyante at mga iba pang tao na nangangailangan. May dala din itong energy balancing at recovery dahil sumisip-sip ito ng stress at pagod na dala mo, no? At binabalik ang sarili mong lakas at pinoprotektahan ka laban sa mga energy vampires at hindi ka madaling maubos kahit busy ang araw mo. Ayan, Hematite is a year of the Fire Horse 2026. Isa sa mga stones na recommended sa taong ito. Kasi ang Fire Horse energy mabilis, intense, at very impulsive. So ang Hematite ang parang magpipreno ng sobrang apoy. Ayan, so ito ay power na may control. Okay, yung anumang power meron ka, makokontrol mo. Ano yung mga wisdom mo, may dalang aksyon at meron kang tapang na hindi ka sasabog. So perfect ito sa mga Taurus, Virgo, ayan, Capricorn, Scorpio, ayan, good for all signs na laging pagod, emotionally sensitive, exposed sa negativity. Paano isuot? Sa left hand kung gusto niyo ng protection, grounding at shielding. Sa right hand naman kung gusto niyo ng focus or sa work ninyo, ayan, at kailangan nyo ng disiplina. Iwasan lang po isuot habang natutulog kasi sobrang grounding ito. Ayan, again, sa may gusto pong bumili, pumunta lang po kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Ang link po nasa comment section. Maraming salamat. Ingat po kayo.